Magandang araw po, si Dr. Willie Ong po to. Sa araw na to, gusto ko lang gumawa ng isang paglilinaw tungkol dito sa issue ng nangyari tungkol dito kay Baby Pelayo. Unang-una po, nililinaw ko lang na wala akong permission mula kay doktora at sa ospital na magbigay ng pahayag para sa kanila. Pero yung sa akin lang, pwede ko naman ikwento yung pangyayari ng malinaw sa publiko at sa kapwa kong doktor. Kamakailan kasi marami ako natanggap na sulat sa kapwa kong doktor na tinatanong paano naman yung side nung doktora dito sa issue. Sana maipaliwanag ko. Unang-una, matagal ko po sila hinintay magsalita at ngayon po ay day 10 na mula nung pangyayari. Kaya sa tingin ko, kailangan ko na ito sabihin para at least maliwanagan naman. Sa tingin ko, baka nalilito lang sila at hindi rin alam ng ospital kung ano ang gagawin. Ganito po nangyari. Nung day 2 pa lang, nung pagkamatay ng Baby Pelayo, ang una kong tinawagan ay si doktora. Nagpalitan kami ng text at ito po yung mga text namin at nag-usap kami ng mga 4 minutes. Napaliwanag naman niya yung side niya. Para sa kanya ay judgment call At binigay naman niya lahat ng vital signs. At hindi lang si doktor ang tumingin. Isang team silang tumingin. 5 sila. At talaga inassess nila yung pasyente na sa tingin nila ay pwede pang i-transfer yung pasyente. Ang problema lang kasi talaga, paglipat sa Jose Reyes na malapit lang ay walang incubator. Kung meron lang incubator sana sa Jose Reyes, ay wala nang problema. So, marahil iniisip ninyo, bakit ililipat yung pasyente? Una-una kasi, kahit ako po sa ganung sitwasyon, pag nailipat natin kasi si Shara sa isang government hospital, hindi siya mababaon sa utang Mababayaran niya yung sa ospital kasi marami dito libre, konti lang ang gagastusin niya. Kung ipipilit natin siya i-admit doon sa private, pwede. Pero sa tingin ko, gagastusin niya mga 200,000 or 250,000. Paano naman nila mababayaran to lahat? Diba? Lalo na sila mababaon sa utang So, ito rin as a doctor, gusto mo rin sila gumaling sa pagpapalipat habang may oras pa. So, it's really a judgment call. So, dahil nga nag-usap na nga kami at ayaw muna nila magsalita, nung next day, day 3, actually, I think this is EDSA day, sinuggest ni Doc Lisa na maganda puntahan yung mga Pelayo. Marami rin kasi ako nabasa ng mga maling information, maling kwento na lumalabas na allegedly, sabi ni Andrew or Anjo Pelayo, hindi naman niya sinulat. Gawa-gawa na lang ng ibang mga writers to. Wala na doon. Tsaka wala rin pinopost si Andrew ng mga picture ng ospital. Hindi po siya lahat yun. Hindi siya lahat nagpakalat noon. So, nakita ko marami ng salita laban kay doktora. Marami na rin salita laban sa mga Pelayo. So, sabi ko, kawawa naman yung pasyente. Namatayan na. Tapos, mayroon pa nagbabash. Mayroon pa nagsasabi na fake. So, kaya pumunta kami. Yung ginawa ko namang video, kung mapapanood po ninyo, wala pong anything incriminating doon sa video. Matagal naman kami nag-usap, 2 hours before, chineck up ko muna. Wala akong pinakitang records, walang detalye doon. At may usapan naman kami ni Shara na para nga sa kanya, gusto na niya mag-move on, pero gusto niya ipaglaban yung karapatan ng mga mahihirap. Hindi lang dito sa Maynila, pati rin sa iba, sa buong Pilipinas. Kaya sinabi ko, dahil sa doon na magandang sinabi ni Shara, tingin ko kailangan ko mailabas itong video. Alam niyo naman po, nagkakagulo na yung publiko, kailangan na natin umaksyon. Number 1, syempre tutulungan natin yung pasyente. Sila naman ang nakawawa. At pangalawa, lagi ko naman iniisip yung medical profession. Nakikita ko kasi nasisira na yung medical profession. Marami nagko-comment ng lahat ng doktor, mukhang pera, lahat ng doktor ganyan. Hindi po maganda yun lalo tayo nag-aaway-away lang. Another info po, today is February 29, ginagawa ko tong video, Monday. 2 days ago, nakausap ko na rin yung isang head sa UST. Hindi ko na po bibigay yung pangalan at yung mga detalye, pero in-explain niya sa akin yung buong details. Sinuggest ko sa kanila na mas maganda nga magsalita,
Pero syempre, alam nyo naman sa isang corporate world, marami pang pinapaalam eh. Ang masasabi ko lang po sa inyo, sa tingin ko, dalawang panig ay may pagkukulang. Kay doktora, siguro hindi natin masabi, judgment call, pwede ba ilipat, pwede ba hindi ilipat. Sa mga pelayos, syempre kulang sila sa pera at meron pang ibang mga issues. Pero ang punot dulo nito, syempre, meron pa rin namatay na baby. At yung case ni Shara ay medyo kakaiba talaga. Medyo malnourished kasi si Shara, kaya lagi siyang preterm. Yung unang baby niya, preterm din, 34 weeks. Ito, preterm din. So, yung sakit niya kasi medyo talagang kailangan ng malaking gastos eh. Para sa akin po, ang tunay talaga may sala dito. Ang tagal na nating problema to sa Pilipinas eh. Yung gobyerno natin at sa DOH din. Hindi lang yung DOH ngayon. DOH in the past 10, 20 years. Una-una, sana naman nagsasalita yung ating mga taga-gobyerno para at least, di ba, malaman na bibili na sila ng incubator at iba pa. Pero naintindihan ko ang style nila, hindi sila magsasalita para hindi sila mabatikos. Kasi kung magsasalita sila, sigurado lahat ng publiko makikita talaga ang diferensya na itong mga mahihirap tulad ni Shara ay hindi makakuha ng magandang gamutan sa government hospitals. Kaya nagpupumilit sa private, di ba? Yun naman ang issue eh. Sa mga resident doctors po, nililinaw ko lang po, wala silang nakukuha ni piso sa mga pasyente. Actually, ang resident doctors, gustong-gusto nila mag-admit, gustong-gusto nila mag-opera kasi kasama yan sa training nila eh. Kasama nila yung consultant, may training sila. Diba? Pero syempre, iniisip rin nila kung baka mabaon naman sa utang yung pasyente. Sa mga hospital naman, meron din isang hindi magandang practice. Ito yung inuutusan ng mga doktor na makipag-usap tungkol sa deposit o ano pa man, tungkol sa pera. Hindi ito trabaho ng doktor eh. Kaya para sa aking mga kapwa-doktor, kailangan magsalita kayo. Hindi nyo ito trabaho. Trabaho ito ng admitting ng staff ng hospital. Tayo lagi naiipit dahil dito. Okay? So, sana sa kapwa kong doktor, alam ko malungkot kayo, pero sana huwag kayo maging madismaya dito. Diba? Sa tingin ko may magandang pupuntahan itong issue. Tumulong pa rin tayo. Ang job lang natin ay tumulong. Pag may nangyari na, tulungan lang natin pasyente, puntahan natin yung pasyente. It does not matter, tama ka, mali ka, tulungan mo muna. Huwag mo muna isipin na, baka isipin ng pasyente ganito, baka ganyan pag tinulungan ko. Tulungan mo muna. After that, kung may pagkakamali, humingi tayo ng sorry. Diba? Ginawa natin lahat ng makakaya natin. Sa tingin ko, hindi ka magkakamali. Basta gawin mo lang kung ano nasa puso mo at huwag masyadong mag-isip ng malalalim pa. Okay? Samantala, nire-request ko sa mga doktor na sana tulungan nyo ako na ayusin na tong bulok o maling sistema natin. Okay? Yung gamit sa ospital natin, kulang na kulang. Ano ba yan? Diba? Ang tagal-tagal na eh. Ang DOH kasi lagi nakafocus sa bakuna at kung iba-ibang mga proyekto. Itong gamit sa ospital, hindi na asikaso. Wala tayong mga hospital person sa DOH. Number 2, ang sweldo ng doktor kulang. Maraming government doctors walang sweldo. Ilang buwan na, 6 months na, 1 year pa. So, paano naman gagawin nila? Mga politiko hindi naglalagay ng budget dito sa kalusugan. Baka nga kaya nangyari itong sacrifice nitong baby ay para nga magising na tayo eh. Nakita natin health ang importante. Sana yung susunod na president natin talagang tututukan na itong health. Sa DOH, bumili na tayo ng incubator. Yung mga hospital, ayusin na natin para hindi na maipit itong mga doctors natin. Sana po nakabigay ng konting liwanag ang tulong ng aking video. God bless po. At sa tingin ko, may magandang pupuntahan to. Lagi po ako susuporta sa mga layunin na to para mabigyan natin ng tamang gamutan ang mga mahihirap. Kung walang magsasalita sa mahihirap, wala na po eh. Kailangan natin itong gawin. God bless.